Hello ka Brooks. Ngayon tatalakayin na naman natin ang tungkol sa Biblia. Kung ito ba'y sulat ng tao o kaya'y salita ng Diyos. Yan ang ating pag-uusapan ngayon at tatalakayin natin. Simulan na natin. Ang Biblia ito ay isang misteryosong libro na kung saan ito ay pinagmulan ng mga pananampalatayang Kristiyano na bagaman marami mang pagtatalo tungkol dito ay dapat nating tunghayan kung ito ba ay sulat ng tao o talagang pinag-uutos ng Diyos upang isulat. Dapat natin tatalakayin ito sapagkat ito ay mahalagang malaman ng lahat ang katotohanan tungkol sa Biblia. Maraming mga debate tungkol sa librong ito sapagkat ang ibang mga tao ay hindi naniniwala nito sapagkat iba ang kanilang pananaw tungkol sa Biblia. Bagaman ito ay isa sa mga mahalagang paksa na dapat talakayin natin ngayon dahil ito ang banal na kasulatan kung saan pinagmumulan ng pananampalatayang Kristiyano. Ang salitang Biblios ay isa sa literal na kahulugan nito ay libro or book. Na Latin nito ay Biblio or sa English o literal nito ay it's a prefix derived from the Greek biblion or meaning books. At sa iba naman ay ito ay the collection of books. At ang Biblia ay mayroong chapter na 1,189 at ang verses naman ay 31,103 and words dito na napapaloob ay 807,361. Ito ay naisulat noong mga lumipas na 1,600 years. Pagaman mayroong 40 iba't ibang authors at iba't ibang pangyayari at panahon. Meron itong 3 lingwahe na napapaloob sa Biblia, ang Hebreo, Aramaic at Grego, na kung saan bagaman iba-iba ang panahon, lahat naman ito sila ay tugma. At ito ay pinag-aaralan ng mga eskola patungkol sa Biblia kung ilang taon na ito at gano'n na ito katagal sa mundong ibabaw. At meron ding matatandang aklat tulad ng Codex Sinaiticus o Dead Sea Scrolls na ang Dead Sea Scroll ay nilikha mga ika-3 siglo BCE or ika-1 siglo. At ito ay isinulat sa pergamino, papiro at tanso. Bagaman ito ay mayroong 66 books mula sa Genesis hanggang sa Revelation at ang iba namang libro ay meron din 73 books. Ang 7 nito ay tinatawag na Deuterocanonical books. Bagaman ito ay tinatanggap ng Katoliko simbahan na bahagi ng Biblia. At may mababasa tayo sa kasulatan sa 2 Pedro 1:20 hanggang sa 21. Higit sa lahat, dapat ninyong unang malaman na alinmang pahayag sa kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling paliwanag. Ito ay sapagkat ang mga pahayag ay hindi dumating sa pamamagitan ng kalooban ng tao, ngunit nagsalita ang mga banal na tao ng Diyos nang sila ay ginabayan ng banal na Espiritu. Isa ito sa mga patunay na ang Biblia talaga ay hindi na kailangan ng paliwanag sapagkat ito ay pinisan na talaga ng Diyos at hindi na nangangailangan pa ng kasama. At
At habang ito ay pinisa ng Espiritu ng Diyos at iniingatan sa mahabang panahon, meron tayong mababasa sa isa pang talata patungkol ito. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang Espiritu. Napakalinaw na ang kasulatan o ang aklat na kung saan sa Griko nito o sa orihinal na lingwahe nito ay Biblion o Biblia. Ito po ang nasa Isayas 34:16. Kung ate ang pagbabasihan at ate ang ibalik ang ating pananaw sa orihinal na teksto nito at lingwahe nito, at ito ay nagbibigay ng liwanag upang masunod natin, at ito ay isa sa mga guidelines natin sa mundong ito upang magawa natin ang tama, sapagkat nasusulat sa Ikalawang Timoteo 3:16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway sa ikatuto na nasa katuwiran. At ito ang isa sa mga gabay para sa mga tao upang masunod nila ang utos ng Diyos na nasa Biblia, at dapat din basahin ito dahil ito ang isa sa ating ikaliligtas ng ating kaluluwa, dahil ang Diyos talaga ang may-ari ng lahat ng mga bagay, kasama na dito ang Biblia, dahil iniutos lang niya sa tao na isulat, pagaman siya ang may-ari talaga ng Biblia, dahil mababasa natin sa Hebreo 3:4, sapagkat ang bawat bahay ay may nagtayo, datapwat ang nagtayo ng lahat ng mga bagay ay ang Diyos. Malinaw sa lahat na ang Diyos talagang may-ari ng librong ito, dahil kanyang sinabi, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamalagi magpakailanman. Kaya tunay ngang iniingatan ng Diyos ang kanyang salita hanggang sa panahong ito, dahil ayon kay Kristo. Ganito ang ating mababasa sa isa pang talata. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahi ito hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Maliwanag na iniingatan talaga ng Panginoon ang kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Talagang totoo at tunay na ang mga nakasulat na salita ng Diyos na nasa Biblia ay malinaw na talagang sa Diyos ang librong ito, na kaya tinatawag nating ang banal na kasulatan o ang banal na libro o Biblia. Sa iba namang talata, ganito ang nakasulat. Nang magkagayoy sinabi ng Panginoon sa akin, iyong nakitang mabuti, sapagkat aking iniingatan ang aking salita upang isagawa. Kaya talagang totoong isinigawang iniingatan ng Panginoon ang kanyang salita na nakasulat sa Biblia. Kaya mas maiging magbasa at magsaliksik ng kasulatan upang maalaman natin ang patungkol ng ating pananampalataya at kaligtasan. Kaya ang sabi ng talata na nasa Biblia, na nasa Pahayag 1 hanggang 3, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy nalalapit na. Kaya mas maiging magbasa at saliksikin
ang tunay na kahulugan ng ating kaligtasan at pananampalataya na nakasulat sa Biblia. Kaya mas maiging lamang ang may alam.